Ang nawawalang himig ng nayon. Sa isang lupain na hindi masyadong malayo, may isang tahimik na nayon kung saan walang maririnig na ingay. Ito ay kilala bilang nayon ng katahimikan. Matagal nang nakalimutan ng mga taga-nayon kung ano ang tunog ng musika at tawanan, sapagkat isang kakaibang sumpa ang nag-alis ng lahat ng tunog. Isang matapang na batang babae na nagngangalang Amara ang nakatira sa tahimik na mundong ito. Mahilig siyang mag-isip ng mga tunog ng mga daong humahampas at mga ibong humuhuni. Isang araw, bumulong sa kanya ang hangin tungkol sa isang nawawalang himig na makakapagbasag sa sumpa. Nagpasya si Amara na hanapin ang himig na ito. Naglakbay siya papunta sa mahiwagang gubat, kung saan nakilala niya ang isang ibong umaawit. Ang ibon ay may magandang ngunit hindi kumpletong awit at kailangan ng tulong upang ito'y matapos. Magkasama, naglakbay sila patungo sa tahimik na talon, sa mga bundok na nag-eeho, at sa huli ay natagpuan nila ang isang mahiwagang kahon ng musika sa kaibuturan ng gubat. Nang buksan ni Amara ang kahon, bumulwak ang isang simponya ng kalikasan, pinupuno ang hangin ng mga magagandang himig. Nabasag ang sumpa, at nagising ang nayon ng katahimikan sa mga tunog ng mundo. Nagdiwang ang mga taga-nayon sa isang pista ng mga tinig, kung saan lahat ay kumanta at sumayaw. Nagtayo sila ng tulay ng pagkakaisa upang makakonekta sa mga kalapit na nayon at ibahagi ang kanilang bagong natagpuang kagalakan. Sa gabi ng mga bituin, nagtipon si Amara at ang kanyang mga kaibigan upang pagmasdan ang langit, nakikinig sa banayad na awit ng sansinukob. At bawat umaga, sila ay binabati ng koro ng madaling araw, isang paalala sa mahika ng tunog at sa batang babae na nagbalik ng himig sa kanilang buhay.